Pinapurihan ng United Nations Population Fund ang naging hakbang ni Pangulong Duterte kaugnay sa pamimigay ng pamahalaan ng libreng contraceptives sa mahirap na kababaihan sa Pilipinas. Ayon kay UNFPA Representative to the Philippines, Klaus Beck, susuportahan nila ang hakbang ito ng pamahalaan aniya. Ang buo at agarang implementasyon ng Responsible Parenthood at Reproductive Health Law ay lubos na mahalaga upang maisulong ng pamahalaan ang Family Planning Program. Kwento ng Freedom of Information para sa lahat ng Pilipino ay mga pangakong napako at mga pahayag na sa limot na ibaon ng ilang nagdaang administrasyon. So 29 years yan, simula pa ng panahon ni Senator Raul Roco. Pero isip ni President Duterte na hindi naman kailangan ng batas. Pwede naman natin simulan sa executive order. Yun nga lang, sakop lang niya ang executive branch. Pag-upo pa lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay pinirmahan niya ang Executive Order No. 2. Ang ibang bansa, inaabot sila ng 18 months, 24 months, 5 taon para mag-implement ng FOI program. Sa ilalim ng Administrasyon Duterte, nagkaroon tayo ng FOI program in 120 days. So yun yung isang proud moment namin sa PCOO, kasama sa Secretary Andanan, na nagawa namin yung marching orders ni Presidente Duterte. May mga pagsubok na dapat harapin para tuluyang mabuksan ang pinto ng karapatan natin sa malayang pagkuha ng impormasyon. Gusto natin kasama sana ang judiciary at saka ang Kongreso. At the same time, ang executive order, administrative liability lang siya. So maaaring hindi gawin ng FOI decision maker at saka receiving officer kanilang mga pagpuli dahil admin liability lang, meaning to say suspension lang. Pero sa batas, pwede magpataw ng criminal liability. So pwede silang makulong. So sana mapasa na yung FOI bill para maging batas siya, para meron tayo across the board FOI, pati na rin criminal liability pag hindi ka nagbigay ng information. Bilang Filipino, obligasyon nating planuhin ang ating kinabukasan at armas natin ang tamang impormasyon. Samahan ng PCOO sa roadshow sa inyong lugar upang makinabang sa freedom of information. By being transparent, then you are making government close to the people. Kasi there's no more mistrust. Maging FOI tayo, Filipinong organisado't impormado. Ipiniresenta kaninang hapon ni OPAP Secretary Jesus Duresa ang isang South Korean at isang Pilipino na pinalaya ng bandidong grupo na Abu Sayyaf. Ayon kay Secretary Duresa, walang ibinigay na ransom sa Abu Sayyaf at tumulong pa rin umano ang Moro National Liberation Front sa paglaya ng mga bihag. Ang detalye nan, alamin natin sa report na aming kasamang si Kirby Cristobal live. Rocky, muling mga kapiling ng mga nakalayang bihag ng isang armadong grupo ang kanilang pamilya matapos na personal na sunduin ni Peace Process Secretary Jesus Duresa ang mga ito sa Sulu Province. Eksklusibong nakasama ang PTV News Team sa pag-recover ng dalawang bihag sa Sulu Province sa pangunguna ni OPAP Secretary Jesus Duresa kasama ang mga representante mula sa Korean Embassy. Sa kayang private plane, lumipad mula Davao City patungong Sulu ang grupo ni Secretary Duresa kaugnay ng turnover ng mga Pilipinong bihag o ng Pilipinong bihag na si Glenn Alindahaw mula Cebu at Korean national na si Captain Park. 2 buwan at kalahating hawak ng hindi kilalang armadong grupo ang dalawa. Kuwento ng isa sa mga biktima na si Glenn, hawak sila ng armadong grupo na pinamumunuan ng isang alias Abraham at matapos itong mapatay ay inilipat sila sa isa pang grupo. Pananakit, gutom at kung ano-ano ang hirap na naranasan ng mga bihag sa mga kamay ng hindi pa nalalamang grupo. Malaki rin ang tulong na ibinibigay ni Sulu Governor sa Kurtan at ng MNLF Group sa panguna ni Chairman Nurmiswari para makauwi mga bihag. Ayon pa kay Duresa na ipaalam na kay Pangulong Rodrigo Duterte ang balita sa pamamagitan ni Secretary Bongo. Binigyan din ng mga opisyal na walang ibinayad na ransom ang gobyerno para mabawi ang dalawa. Patuloy pa rin kasi ang pag-iral ng no ransom policy ng pamahalaan. Sinabi rin Duresa na 27 pa bilang ng mga bihag na hawak ng iba't ibang armed group at patuloy ang kanilang pangipag-ugnayan para ma-recover ang mga ito sa tulong na rin ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Daraan sa trauma at stress debriefing ang mga biktima sa pamamagitan ng DSWD
at iba pang concerned agency. Narito pakinggan natin ang naging bahagi ng press conference ni OPAP Secretary Jesus Duresa. And 16 Filipinos. All the rest were able to lock themselves up in their respective cabins, so they were not taken. The two were taken on board the speedboat. They were brought to a place and they were told that they were in a neighboring country, which is just nearby. And after a few hours, they were brought back to an island, only for them to discover today that they were in Sulu. Efforts by the owners of the vessels have been ongoing in coordination with my office and of course with the knowledge of our President Duterte. The Korean Embassy had also provided all the support, and today, with the assistance, of course, of Governor Sakurtan, the MILF forces of Chairman Rumiswari, and of course, the efforts taken by the Armed Forces of the Philippines in doing continuing military operations, we were able to successfully recover the two hostages. They had been there for about 2.5 months. Glenn Alindahao, 31 years old, is from Cebu. His wife, Anne Christine, and his 10-year-old son, Ian Matthew. They're all waiting for him today. And Mr. Clark, the captain, 38 years old, will be returning back to his home in South Korea. Rocky, nakabiyahin na pa Manila yung Pilipinong bihag, samantalang pabalik na rin sa kanyang bansa yung Korean national na pinakawalan kanina sa Sulu province. Samantala, panawagan pa rin ng pamahalaan laging ipairalin ang no ransom policy para hindi na mabuhay pa itong mga armed group. Mula dito sa Davao City para sa PTD News, Kirby Cristobal. Samantala sa iba pang balita, nagpaabot na ng tulong ang Pangulong Duterte sa mga pamilyang naiwan ng mga mangingisdang na-massacre sa karagatan ng Zamboanga na kagagawan umano ng mga Abu Sayyaf. Ano-ano ang mga ayudang ibinigay ng Pangulo? Alamin natin sa report na ito. Tinulungan ni Pangulong Digong Duterte ang pamilya ng 8 mangingisda na minasakir ng bandidong Abu Sayyaf sa karagatan ng Zamboanga City kamakailan. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Agriculture Secretary Manny Piñol na nagpaabot na si Pangulong Duterte ng pakikiramay at halagang 50,000 piso sa bawat pamilya ng 8 nasawing mangingisda. Ayon kay Piñol, kahit nagdadalamhati ang pamilya, nagpalakpakan pa umano ang mga ito nang malaman na nagbigay ng tulong pinansyal at bulaklak si Pangulong Duterte. Bukod dito, sinabi ni Piñol na bibigyan din sila ng fiberglass na bangka at pagkakalooban din ng scholarship sa kolehiyo ang mga anak ng 8 magsasaka. The government is offering an alternative, safer and lower interest rate loan to Filipinos who want to start a small business. Grace Casing will tell us why. Instead of loaning money from 5-6 lending scheme, which imposes 20% interest monthly, President Rodrigo Duterte urges Filipinos to just loan money from small business corporations that impose smaller interest rates. Filipinos can loan 5,000 to 100,000. The initial loan will only have 2.5% interest monthly without any collateral. This means that if you loan for an amount of 5,000, you will have 150 interest within 3 months. The said lending scheme is under the Pondo para sa Pagbabago at sa Pag-asenso or P3 of the Department of Trade and Industry. Everyone can apply for a loan with fewer requirements. Naka-minimize actually ang requirements dyan, ano? Of course, kailangan may identification. Kailangan rin siguro mag-background investigation yung kung hindi pa kilala kung sino tong borrower na to, yung conduit namin. Maybe they will require business permit, but I don't know, maybe hindi rin. And then walang collateral to.
The Small Business Corporation is not the one who directly lends the money. The loan application goes to cooperatives, Market Vendors Association, and microfinancing institution it covers. I-standardize namin yung documentation para kukunti lang. And then, pati yung process para mabilis. No? Siguro yung initial matagal-tagal, 2 days, 3 days siguro yun dahil kilalanin mo rin yung borrower mo. But subsequently, yung mga re-availment na nila, yung renewal, sandali na lang yun within the day. President Duterte initially vowed to allocate 1 billion pesos for loan funds for Filipino who want to start a small business. This is the alternative that current administration proposes for Filipinos who want to apply for a loan instead of putting their money to 5-6 lending scheme. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Makati City. Once again, President Rodrigo Roa Duterte. So, in spite of your busy schedule to be here, from here on,